Ayun na nga guys, kain muna kami bago ko interviewin tong aking ka-churchmate no, na student visa here in Japan. Masarap talaga ng ramen pagka mainit. Ayan, so dahil nandito ka rin lang naman sa bahay, i-interviewin na kita. Ayan. Nga pala guys, si Cheche ay isang student visa dito sa Japan. Or estudyante dito sa Japan. Student visa. Yun na yun, di ba? Student Student visa, diba? Ulit. Okay lang yun. Kaya ba lang? Ayan. So, eto yung unang question natin sa kanya guys. Bago ka nakapunta dito sa Japan, ano ang naging proseso na ginawa mo para makakuha ng student visa? Una, syempre, since wala akong kilala dito sa Japan, pwedeng tumulong sa akin. Meron pa ako ng consultancy agency na nagpapadala dito sa Japan para mag-aral o para maging estudyante. So, hindi siya katulad ng agency na for SW. Ano na siya, consultancy agency siya for who wants to be a student. Hindi ba I want to be a millionaire yan? Wants to be a student here in Japan. Okay. So, kasi walang, pwede na, hindi ko alam kung pwede yung direct, pero meron akong kakilala sa school na ang tito niya dito sa Japan, Nihon din yung Japanese yung tito niya. Tapos ang nag-direct sa kanya para makapag-enroll doon sa school is yung tito niya. So hindi ko lang sure kung may consultancy agency siya na tumulong para mag-process ng papers niya. Anong pangalan nun? Anong pangalan ng agency? Pwede ba siyang i-promote? Pwede naman. Ang pangalan? Para makatulong tayo sa mga naghahanap Yung agency ko is Satsuki. Yan, Satsuki guys. Siya, pero nahanap ko lang siya through Facebook. Tapos, ang main headquarters nila is sa Davao. Sa Pero, Davao. taga Manila ako. Hindi ako nakakapunta siyempre sa Davao. So, nangyari lahat ng process. Or pag kinakausap ko siya through online lang. Okay. Pati pag-aaral of course, bago ka pumunta dito, kailangan mo mag-aral ng Nihongo. Dun sa consultancy agency, kasama yun sa package na kailangan mong gawin, bayaran. Ayun. Ito yung agency niya guys. Charan! Ayan. Konting lang. Keme. Ayan, yung pangalawang question natin sa kanya guys. Kung magkano yung ginastos niya para makapunta dito sa Japan as a student. Reveal. $500,000? Hindi naman. So, pag sa processing mismo yung processing ng sasha kasi, nung time na yun, medyo naka-discount ako kasi nakahabol ako sa promo. So, imbis na 67,000 or 70,000. Yung ano pala no? Processing lang yun. 60,000 lang yung binayaran ko. 60,000 pesos. So, processing na yun, yung pag-process na yun ng mga documents. Sa pag-aaral mo na yung Nihongo, process ng lahat ng documents, kailangan kasi yung mga documents i-translate sa Nihongo. Kasama yun. Tapos yung pagpadala ng mga documents dito sa Japan. Yung paghahanap nila ng school kung saan mo gusto. Kasi papapiliin ka nila kung saan parte ng Japan mo gusto mag-aral. Tapos kung dun sa lugar na gusto mo, meron silang partner na school, doon ka pwede ka doon mailagay. So depende yun sa So lahat naman nakasama yun. Tapos pag na-process na yun, pag may nahanap na silang doon sa gusto mong school na papasok, sa lugar na gusto mong puntahan, ang mangyayari doon, i-refer ka nila. Then, pag na-refer ka na nila doon, may interview na mangyayari. From school, tatawagan ka nila. Mabibigyan ka na ng schedule para
for interview. Pag naipasa mo yon, ayan, ang school na magpa-process ng COE mo, which is yung Certificate of Eligibility. Ano yan, nag-exam ka pa ng JLPT nun? Hindi na. Maganda pala ang student visa, no? Hindi na. Actually, hindi need ang JLPT Mm-mm. when you want to go to Japan. Teka lang, nadugo yung ilong ko. English yun. As a student. Talaga? Pero much better talaga kung marunong ka na mag-Nihongo or Mm-mm. mas may alam ka na sa Nihongo, Mm-mm. may JLPT ka kasi pagdating mo dito, pwede ka, hindi ka nababalik sa N5 na class or N4. So kung ano yung level mo, pag napansin nila na ganito yung level mo, pwede ka nang mailagay sa, tapos ka na sa N4. Pasado ka na N4, entry ka na. Entry na yung class mo. Good. So pag wala kang JLPT, tas di ka pa rin marunong mag-Nihongo kahit nag-aral ka sa Pilipinas, sa interview malalaman nila na pang N5 to, pang N4 to. Ganun pala Depende yun sa level mo. So kung ano yung level mo, doon kayo lalagay. Based on your conversation. Hindi sa alam mo, hindi sa natutunan mo, basta conversation yun. Ay, ang galing. No? Bakit student visa ang pinili mo? Bakit hindi ka nag-TATP? Ba't di ka nag-factory worker? Bakit student visa? Hindi ko naisip yung TITP. O kasi? Hindi ko rin naisip yung... naisip ko yung noong una, before ako pumunta ng Japan, nag-try akong mag-apply sa... as an OFW. Mm-mm. Pero, they told me na they need experience. But I don't have any experience about factory. Mm-mm. Hindi naman ako pag-travel sa mga factory or Mm-mm. basta related sa farmers or ganyan. Tsaka, ako rin naman, medyo mapili ako. Maarte ako. So, nung time na nag-scroll lang ako sa Facebook, then yung nakita ko yung Satsuki, yung may-ari mismo ng Satsuki na nag-post regarding that. Pero before ako magtiwala, sinigurado ko muna na totoo yun at hindi siya scam. Kasi malaki yung pera yung ilalabas ko. So, before ako nagtiwala, I make sure na totoo to. Anan. Galing. Tsaka, reason kung bakit, dahilan kung bakit gusto ko yung student, mas maraming opportunity ang student. If student visa ka, hindi mo na kailangan umuwi ng Pilipinas para ma-renew ang visa mo. Talaga? Renewable siya dito sa Japan. Dito sa Japan siya renew. Ang ganda. So, hindi mo kailangan umuwi ng Pilipinas para mag-renew kasi dito sa Japan, pwede na siya ma-renew. Renewable ang visa mo. Only renew. Only renew pala. Para pala yung only rice. Hindi, hanggang student ka, hanggang nag-aaral ka, naka-student visa ka. Pero pag mag-work ka na dito sa Japan, kailangan mo lang maghanap, ikaw na mismo yung maghahanap ng company kung saan mo gustong magtrabaho. Tapos yung company na mapapasukan mo dito, sila ang magpa-process ng visa mo dito sa Japan. Galing! Ganda pala ng student visa na Joy, no? Dahil pala Joy. Kukano lang. Oo, karo lang. Ibig sabihin, medyo magastos lang. Magastos lang. Pero worth it naman. Worth it naman, yun nga lang, konting tiis lang. Kasi mahirap, sobrang hirap ng estudyante. Kasi ang student visa, you are only allowed to work in a week for 38 hours. So pag nagsubra yun, pag mag-renew ka ng visa, makikita yun ng embassy syempre. So there's a possibility na ang mangyayari doon, mapapa-deport ka. So kailangan ma-maintain mo lang yung sa loob ng isang linggo, 28 hours. Yung baito mo. Okay. Ganun pala yung proseso nun, Pero at least meron kang additional income habang nag-aaral na. Yung eto, pang-apat na question natin. Gaano katagal ang process bago ka nakarating dito sa Japan? Inabot ng ilang buwan? Sa akin, depende kasi yung process kasi papunta dito sa Japan, depende yun sa tao. Depende yun sa'yo. Kasi yun sa akin, nung time na nag-apply ako sa agency ko, lahat ng mga requirements na hiningi nila, sinend ko kagad. Binigay ko kagad. November ako nag-start nung 2023 sa kanila. Tapos, November din na yun, hiningi ko lahat ng
documents. Lahat ng documents sinan ko kagad. Mm. Then, kaya ang nangyari, pagdating ng December, the same year, 2023, tinanungan nila ako kung saan ko gusto na, kung saan seat, so kung saan sa Japan ko gusto Ay, mag-aral. talaga? Ikaw mismo yung tatanungin, Ay. hindi sila mamimili? Mhm. So, ang mangyayari, kung pinapili ka nila, mas mura sa countryside. Mas Oo. mahal sa city. Oh, so ang pinili mo, Ang pinili ko, city. syempre, Hindi naman, accessible. hindi naman, maganda rin sa ibang lugar. Mga, sa Tochigi, napakaganda sa Tochigi. Oo. Sa Nagano, maganda rin sa Nagano. Kaso nga lang, mas bet ko yung Kyoto. Kasi Oo. andito yung history ng Japan eh. So, Oo. mas gusto kong pumunta dito sa Kyoto. So, pinili ko yung Kyoto kahit na mahal yung tuition fee ng school dito. Mas mahal yung tuition fee. Kasi nga, accessibility. Hindi sa accessibility dahil sa history. Sa history. Okay. Okay. Gaano, ito, ang sunod nating question. Ilang years? Wait lang. Yung tagal bago ako nakapunta dito, Mhm. dahil sa naipasa ko agad yung requirements ko at nahanapan agad ako ng school, Mhm. 8 months. Actually, January, Mhm. na-interview na ako ng school. Mhm. Then, after a week, I think na nalaman ko na tanggap ako doon sa school. Oo. Natanggap ako sa school after ng interview. Tapos, pagdating ng February, Mhm. lahat ng documents, sinend na sa, January din, lahat ng documents sinend na sa Japan, sa school na pinasukan ko. Tapos yung school na pinasukan ko, sila magpapasa ng COE. Mhm. Then, pagka February, nalaman, pinasis na ng school yung COE ko. Mhm. Then, pagdating ng May, Mhm. nalaman namin na approve yung COE. So, which is bali, very happy. Sobrang happy ko kasi mahirap ma-approve yung COE. so halos isang taon? Wala. Walang isang taon. Ilang buwan? February, March, April, May. 3 months lang? 3 months lang. Oh, ang bilis. COE. Yung COE. O, 3 months yun. lang. I mean, yung, ito, ilang years ka nag-aral? Kaya nag-aral ako ng Nihongo doon sa agency ko, Mm. 3 months lang. So, 3 months, December, bali 6 January. months. 3 months. 6 months plus ang school, ang start ng pasukan kasi sa school ko, Mm-mm. April, July, October, and December. Mm-mm. So, hindi na nakakayanin sa April kasi natapos na yung batch na yon. Kailangan ma-process na agad yun. Na-process yung mga papers ko February. Mhm. Na-isan yung nag-request, nag-apply ng COE. February. So, just to July batch ako. So, Mhm. naghintay ako ng May, na-approve yung Visa. COE. COE. Then, pagka June, Ang bilis lang, ano? Ang bilis lang yan. may Again, no? visa na. May visa na, pinas na, yung visa, I think, mga 1 week lang yung visa. Ay. Napasagad. 1 week. Well, 1 week lang naman talaga yung visa. 1 week yung visa. Mhm. Tapos, pagdating ng visa, nag-ano na agad kami, Fly na. hindi pa. Siyempre, nag-book muna na kami. Siyempre, mag-book ka muna. Alam, mag-fly ka na agad. Ayun, yun. Mhm. So, July, pumunta ako dito. Okay. Ano lang siya, kararating niya lang dito, Mina, guys. Last Bali, year. Ilang buwan ka nga dito na, be? 7, no? 7 months. 7 months. Last year, July, ako tumating. Ayun. So, 5 question tayo. Ilang years ka mag-aaral dito sa Japan? Dito sa school ko, 2 years yung 2 years yung sa akin. 2 years. Kasi, yun nga, bago ako pupunta dito, hindi naman ako magaling ng Nihongo. Mm-mm. Kaya, balik ako sa N5. As in? Bumalik ako N5. Like, sinabi ko sa'yo, mas better na, mas may alam ka na sa Nihongo bago ka pumunta dito para kasi yung school ang maglalagay sa'yo kung saan level ka lalagay. Hindi pwede na kahit na nag-aral ka na sa Pilipinas na ng N5 tsaka N4, Mm-mm. ilalagay ka ng sa N3 kasi mahirap yun. Mm-mm. So, kailangan nilang i-assess kung saan ka dapat ilagay. Yung categorize, may Oo. level mo, no? Oo. Mm-mm. Sila yung school yung mag-decide nun. Mas maganda naman yung ganun. Ngayon, pero kung nagpunta ka dito na, may alam ka na, may PLPT passer ka, N4 passer ka, tapos yung level ng kaiba mo, or conversation is okay na, Mm-mm.
ilalagay ka nila sa possible entry kung N4 yung napasa mong GLPT, entry ilalagay ka nila. Tapos, possible 1 year mo lang matitake hanggang N1. Okay. Matatapos mo na isang taon yung from entry to N1. Daguan na utak yun. Oo, duguan ng utak kasi sobrang hirap. Talagang, kung gusto mo makagraduate, Five, hanggang four, N1 three, matatapos, two, hanggang one. tapusin mo. In 1 year? Parang hindi ko yun kaya. Tapos, Tapos, ngayon, actually yung N5 tsaka N4, 7 months. 7 months namin tinake. Then, pagdating ng March, hensang na kami. Di ba, uy, bilis? toroy. Ganun. Ang bilis lang. Tapos after nun malamang, ento na. Ayun to na. Tuloy-tuloy lang siya. Oh my gosh. Tuloy-tuloy lang siya, hindi siya titigil. Good luck. Ang hirap pa man din ng Tuloy-tuloy lang yun. Ang hirap pa man din ng nihong Sobra. Good luck ne. So, pero matututo ka. Matututo ka talaga dito kasi, ang magtuturo sa'yo talagang mga Japanese. Tapos, Yun ang ganda. i-train ka nila sa Kaiwa. So, mas matitrain yung Nihongo mo. Compare sa Pilipinas kasi wala ka na makakausap doon na Japanese. Makakausap mo din yung mga baguhan lang din sa Nihongo. Oo. So, pag dito, talagang matitrain ka sa conversation mo. Yun nga lang, kung paano, siyempre, kailangan mo intindihin yung sasabihin ng teacher mo kasi di naman sila na nag-i-English. Talagang Nihongo talaga, Nihongo talaga yung klase. Walang English. Tapos kailangan marunong ka magbasa ng kanji. Ayun, importante. Importante. Ayun yung mga duguan yung mga gano'n, yung mga kanji-kanji. Isang kanji, iba meaning. Karaming meaning. Diba? So, magkano ang rent mo dito, magkano ang rent mo sa dorm at magkano ang tuition fee? Depende yan sa dorm mo. Kasi dun sa school ko, may iba't iba silang dorm. May iba't iba silang building. Dun sa dorm ko, since dalawa kami, since shared room kami, sa isang room, 40,000 yen. Since dalawa kami, maghahati kami, tig 20,000 yen lang binabayaran namin. Pero sa iba, na shared room, kasi may mga dorm na isang room, pero dalawang room yung nasa loob. So magkahiwalay na room yung estudyante, kahit shared room kayo. Ang alam ko, binabayaran nila doon every month, isang student, kahit shared room sila, 30,000 yan. Laki. So, pag solo ka, Talaga pag solo ka naman, Laki, no? so, sa shared room na yun, dalawang room, sa kanilang dalawa, 6,000 yan. Oo. Sa pag solo room ka naman, solo ka lang, ang pinakamahal na is 40,000. Merong 39,000, may 37,000 yen. Ganon. Okay. Pinakamura yung 35,000 yen. Pag solo room ka. Pero pinakamahal na pag na solo 40,000. Yung na kanya, promise. Tapos yung tuition fee, kaya nasabi ko depende yan sa school. Kasi yung sa school ko, mahal. First, yan ba? Yan, sa yan. 1 million My God, bigla na ba? 100,000 Peso na lang, peso. Yung peso. plus yen, 1,100,000 plus yen. So sa peso siya, nasa 400,000 pesos. Kulang-kulang. 400,000 370? 400,000 plus. My gosh! Ano? Ang laki pala. 400,000. Kasi, tama, 400,000 plus. Isang Paano mo kinakaya yun? masakit, mabigat, ubos, buto sa bulsa. Self-supporting? Ha? Walang laman mawawalan lang laman yung bank account mo. Lahat ng ipon mo mawawala. Yun lang. Pero yun lang yung ang laki, talagang magastos. So kung di pa doon kasama yung processing fee, di pa doon kasama yung processing fee, 40,000 plus. So pag kasama yung processing fee, nasa pamilya mo. My gosh, ang laki pala ng ginastos. Ganun yung mga gastos mo. Pero ang tanong, worth it ba? Worth it. Bakit? Worth it. Bakit worth it? Basta mag-aral ka ng pagdating mo dito, wag kang magbulakbol. Kung sa Pilipinas, tamad kang mag-aral. Dito, wag kang maging tamad kasi isipin mo, 500,000 yung magagastos mo para lang mag-aral dito. Isang taon lang yan isang taon.
Isang taon yun. Pero lahat naman doon, kasama doon sa tuition fee mo yung, actually, pinaka-tuition fee niya, hindi pa kasama yung buo. Hindi pa kasama yung ibang mga nakalagay doon. 728,000 yan. Oo. Laki. 700, tas possible 300,000. Kasi or Sa 200,000. pera natin, Oo, 300,000. Ganun. Pero ang kasama pa doon kasi, yung Hengko? Hangko. Hangko. Hangko yung pangtatak. Oo, pagtatak. Mm. Yung 2 beses na magta-take ka ng GLPT. Anong GLPT yun? Kahit anong GLPT. N5, N4, N3, N G. So twice kung ano yun, kasama Hindi na sa yan. bayaran mo. Hindi na No? ikaw Dito magbabayad na. kasi Dito na daw. school na mag-apply para sa iyo. So hindi mo na kailangang magbayad ng magbayad para lang sa pag-take ng GLPT. So yung dalawang beses ko magte-take ng GLPT sa kanila yun. Oh. Kasama doon sa tuition fee. Yung pag may mga school trip, kasama dun. Kasama dun. Yung health card, good for 1 year. Kasama yun. Ano pa ba? Yung libro, Sama na rin. kasama rin yun. Tapos, yung key money Anong kay money? key money ng rent, for 50,000. Tapos, plus another 90,000 for 3 months. Babayaran mo babayaran mo ng in advance yung dorm sa loob ng 3 months. So, 90,000. 30,000 yan. 30,000 yung binabawas niya lagi. So, ayun. So, andun na yung mga kasama. Marami naman ang kasama. So, sa isang taon mo na yung kasama. Sa isang taon lang yun Pero, yung iba, meron pa doon admission fee, screening fee. Oo. Mahal yung screening fee. I think nasa 50,000 ata. Oo. Screening fee at admission fee. Oo. Pero pag sa second year mo, wala naman. Ibabawasan yun. Okay din pala, no? Okay din pala. Kaya lang talaga, medyo malaki talaga din ang gagastusin, no? Kung sakasakali mag-student visa ka. Pero maraming chance sa dito sa Japan na mabilis ka makapunta sa student visa. Oo, at mabilis ka rin makakahanap ng trabaho pag student ka rin dito. Tsaka kasi marirenew yung visa mo eh. Basta, mag-aral ka. Kasi dito sa Japan, hindi ka hindi ka makaka-apply kahit na malaking nagastos mo, pero hindi ka nag-aral. Hindi ka, hindi ka pa rin marunong kahit na nag-aral ka na ilang months ka nag-aral dito sa Bangka, hindi ka pa rin marunong mag-conversation. Mahirapan ka. Walang tatanggap sa'yo na company na kapag hindi ka pa marunong mag-yongko. Ganun. So, pag nandito ka, since alam mong malaki yung gagastusin mo, mag-aral ka. Try mong mag-nihongko, maipasa mo yung ensang. Ensang yung, level yun dito sa Nihongo Mina, guys? N3. Pero much better kung gusto mong magtrabaho na talaga, ang nire-require talaga ng school is N-NI. Maipasa mo yung N-NI. N2. N2. Yun. Yung pinakamataas, N1. N1. Ibig sabihin, yun na yung fluent na mag-Nihongo. Oo. So, talagang, kung gusto mong para sure after mong mag-aral ng Nihongo, gusto makahanap ka agad ng trabaho, at least N2 may pasa mo. N2. Mostly Nihon Kaisha. Nihon Kaisha. Japanese company. N ang required. N2 ang required. Sorry, nakasasanay na ako sa N2. Japanese. Yun yung level niya, guys. Normally kasi sabi nung sensei ko dati, yung N2 daw, ano na daw yan, isa na daw yan sa fluent na mag-Nihongo. Pero yung pinakamatindi daw yung N1 kasi daw, ultimo daw kanji, talagang pera-pera sa kanya, or fluent na din talaga yung, fluent ba tawag doon? Yung talagang, alam niya lahat. Oo, alam niya na lahat, kumbaga, yung mga naging N1 passer. Pera means fluent to talaga. Fluent, oo. Very fluent sa Nihongo. So, yun. Salamat pala kay Cheche at pinaunlakan niya tayo sa ating interview at natapos tayo. Salamat at na-share niya sa atin ang kanyang pagiging student visa. Pagiging estudyante dito sa Japan. So, yan lang po, Mina, guys. Kuntiis lang kung gusto nyo maging estudyante sa Japan, dito sa Japan, tiis lang talaga. Tiis lang. Sobrang tiis. Tiis lang, ne. Tiis lang. Yan pala, may ako, yung halimbawa, ilang taon ka na nga? 29. 28 na ako. 28. 28. So, pwede anong edad?
Dito sa school namin, nagtatanggap actually sila ng... Hanggang... actually, meron kaming classmate na nasa edad na 60 plus. Oh! Taga-Russia siya. Russian siya. 60 plus. Lalaki. Tumatanggap talaga sila dito ng mga... kahit may edad na. Yung meron din akong kasama na Filipino. Mm-mm. Ang edad niya is nasa 40 plus. 44 ata. May tag-asa pa yung asawa ko. Paralin ko kaya dito yun. Najay, no? Ipagpaaral mo na yan. Paralin ko kaya para... May kalabing-labing na ako pag ganito kalamig. Ganda na yun, guys. O siya, sige namin na, guys. Maraming salamat ulit. Cheche. Anong FB mo? Follow niyo siya, guys. Kung gusto niyo magtanong. Ano ka lang, i-post mo na lang dyan sa video. Ay, ipapost ko na lang daw. Pinipilit ko nga siya mag-vlog para at least kahit paano malay mo, as estudyante, kumita ng konti, di ba? So, malaking bagay yun sa kanya, guys. Ikaw na yung magiging Ay, by the student way, in make sure Japan. kung gusto nyo mag-estudyante dito, tapos nagtatrabaho ka sa Pilipinas, kailangan iwan nyo yung trabaho nyo sa Pilipinas. Lagang iiwanan. Kasi, pag nag-renew kayo ng visa dito, pag napansin nyo ng embassy, makapatiport nyo kayo. Ay, ganun. Kailangan totally iwan. Iwan. Kahit internet pwede? Hindi. Sideline, hindi. May freelance ka. Freelance ka na. Basta wala kang, konektado sa ibang company. Mm-mm. Sa company na nasa Pilipinas. Mm-mm. Wala, di ka konektado. Mm-mm. Kung freelance ka, okay lang. Okay, ganun pala yun. Anyway, kumakain na kami na, guys. Maraming salamat again. Bye-bye!